Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Jenny Babe Jabakid, pero pwede nyo rin akong tawaging Teacher Jen. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, tayo muna ay magdarasal. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago po tayo dumiretso sa ating aralin, magpapasigla muna tayo ng kaunti. Magkakaroon tayo ng isang energizer para magising ang ating katawan at isipan. Gusto kong gayahin nyo ito kahit na nandyan lang kayo sa inyong bahay at nakaupo. Magandang umaga ulit mga bata. Ngayon magsisimula na tayo sa ating bagong aralin na tatahakin. Pero bago ang lahat, gusto ko munang basahin natin sabay-sabay ang mga alituntunin na inihanda namin sa inyo. Una, makinig ng mabuti sa guro. Siyempre, kailangan talaga nating makinig sa guro kahit na online lang tayo ngayon. Gusto ko pakinggan ninyo ang lahat ng mga sasabihin at aaralin ng guro para sa umagang ito. Number 2, buksan ang kamera at umupo ng mabuti sa harap ng kamera. Number 3, makilahok sa mga gawain. Gusto ko kayong lahat ay makikilahok sa mga gawain natin sa umagang ito. Number 4, itaas ang kamay bago magsalita. Number 5, i-mute ang mikropono kung hindi nagsasalita. Siyempre, para hindi tayo makaabala sa ibang nanonood. Bago natin buksan ang ating bagong aralin ngayon, gusto ko munang marinig ang inyong mga karanasan tungkol sa tinatawag natin na araw-araw na serbisyo. Alam ko lahat tayo ay ginagawa ito, kaya nga ito tinawag na araw-araw na serbisyo. Sumagot lamang kayo o itaas ang inyong kamay kung gusto ninyong sumagot. Number 1 is, ano-ano ang mga nakukuha ninyong tulong galing sa ating paaralan? So, 'di ba marami tayong nakukuhang mga tulong galing sa ating paaralan. Ano nga ulit 'yon? Yes, tama. Binibigyan tayo ng mga scholarship. Yung ibang paaralan ay nagbibigay sila ng mga libreng gamit, libreng uniform, at syempre, hindi mawawala yung knowledge. Kaya nga tayo nag-aaral para makakuha ng knowledge. Number 2, saan kayo pumupunta kapag kayo ay may sakit? Hospital. Kung malayo yung hospital sa ating lungsod, meron naman tayong mga center sa ating mga barangay. Number 3 is, sino sa inyo ang may kilalang nagtatanim ng palay, mais at gulay? Minsan, yung mga magulang natin, nagtatanim sila ng palay, mais at gulay para may makain tayo sa araw-araw. Number 4 is, sino ang gumagamit ng bus, jeep o tricycle araw-araw? Bakit tayo gumagamit ng mga sasakyan? Siyempre, para mapadali ang pagpunta natin sa mga lugar na gusto nating puntahan. Halimbawa, 'di ba pupunta tayo sa paaralan? 'Di ba gumagamit tayo ng bus kapag malayo yung ating bahay para mas mapadali? Pero 'di ba hindi lang
paaralan ang kinakailangan nating gamitan ng sasakyan. Kahit ngayong mga malalapit na lugar lang ay sakay pa rin tayo ng mga bus o ng tricycle. Number 5 is, sino ang nakakita na ng mga pulis o bombero sa inyong lugar? Hindi yung mga nadadaanan lang ninyo ha, kundi yung ang lugar talaga sa inyong barangay. Kasi lalong-lalo na 'di ba yung mga nasa bukid, katira. Minsan lang sila napupuntahan ng mga pulis o bombero kapag hindi naman talaga kailangan. Marami din palang nakakita na ng pulis o bombero sa kanilang lugar, no? Napansin nyo ba mga bata na ang lahat ng mga tanong na itinanong ko sa inyo ay may mahalagang serbisyo na ibinibigay sa atin? At sino-sino naman yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga serbisyong ito? Halimbawa sa pinakauna, sa ating paaralan, meron tayong teacher at principal at iba pang staff ng paaralan para tulungan tayo. Ito, meron tayong doctor, nurse, at sa ating barangay, meron tayong tinatawag na midwife. Sa number 3, meron tayong tinatawag na mga magsasaka. Number 4, meron tayong tinatawag na drivers, sa mga conductor, 'di ba? Sila ang tumutulong sa atin para mapadali ang ating pagpunta sa mga lugar na pupuntahan natin. Sa number 5, meron tayong mga pulis o bumbero. Yung mga ginagawa ng mga pulis sa ating lugar. Tulong sila or yung iba nakikita natin may dinadakip silang kriminal or gumagawa sila ng mga checkpoint para maging safety ang ating lugar. Sa bumbero naman, tumutulong sila sa pag-apila ng mga apoy sa ating lugar kapag may nasusunugan. Sa tingin nyo, saan o sino kaya ang tumutulong sa kanila bigyan tayo ng mga serbisyo? Tama, ang pamahalaan ang babayad sa kanila para mabigyan ng serbisyo ang bawat komunidad sa ating bansa. Ngayon naman mga bata, gusto kong pakinggan ninyo si Teacher Myra para sa pagbibigay niya ng aktibidad sa inyo. Magandang umaga mga bata. Ako nga po pala si Myra F. Aligata at ako na naman ang magtatalakay sa inyo ngayon. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay gagawa ng isang aktibidad na tinatawag nating Guess the Service Game. At bago ang lahat, babasahin ko muna ang ating panuto. Panuto. Magpapakita ako ng larawan tungkol sa serbisyo ng pamalaan, serbisyong panlipunan, serbisyong pang-ekonomiya o pangkalahatang serbisyo. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para tingnan at alamin kung ano ang mga larawang ito. At pagkatapos na 30 segundo, ay may ibibigay ako ng mga katanungan. Handa na ba kayo? Mabuti dahil handa na kayo. Simulan natin ang 30 segundo. This time I want you like it's magnetic. Super ikulim. You like it's magnetic. Super ikulim. Like it's magnetic. Unang tanong. Ano-ano ang mga nakikita nyo sa larawan? Tama, mga guro, doktor, pulis, sundalo, magsasaka, paaralan, at tulay. Pangalawang tanong. Sa tingin nyo, anong trabaho ang tungkulin ang ginagawa ng mga taong nasa larawan? Tama. Nagtuturo, naggagamot, nagbabantay ng kapayapaan, nagtatanim at naglilingkod sa pamalaan. Pangatlo, paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa iba't ibang serbisyong binigay ng pamalaan tulad ng kalusugan, edukasyon, agrikultura, mga kalsada, kapulisan at pamalaang barangay? Tama, sa pamagitan ng paggalang, pagtulong at paggamit ng tama sa mga serbisyong ibinigay. Gagaling nyo mga bata. Kanina nakita ninyo ang iba't ibang serbisyo ng pamalaan. Alam nyo ba kung saan nanggaling ang pondo para sa mga serbisyong ito? Tama, mula ito sa pambansang budget ng ating bansa. Ngayon, tatalakayin natin ang serbisyo ng pamalaan batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2022.
Tapos ng aralin ito, inaasahan kong natutukoy na mag-aaral ang iba't ibang uri ng serbisyong pamahalaan. Pangalawa, na ipapakita na mag-aaral ang pagpapahalaga sa mga serbisyong ibinigay ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbahagi ng personal na karanasan o opinyon ng mga ito. Pangatlo, nakakagawa ng guhit na nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang serbisyong publiko para sa ikabuti ng komunidad. Hello mga bata! Ngayon naman ay tutungo na tayo sa panibagong activity na ating gagawin ngayon. So pinamagatang itong brainstorming. So ang gagawin ninyo ay magbibigay ako ng sagutang papel at hahatiin ang klase sa 3 grupo. Bawat grupo ay makakatanggap ng papel na may nakasulat na katanungan. Sama-samang pag-uusapan at sasagutan ng bawat grupo ang kanilang katanungan. Pagkatapos, pipili ang bawat grupo ng isang kinatawan upang ipresenta ang kanilang sagot. Okay, so ang tanong ng Group 1 ay, aling ahensya ng pamahalaan ang nangangalaga ng kalusugan ng mamamayan at nagpapatupad ng mga programang pangkalusugan? Okay, tama! At ang tanong naman sa pangalawa, anong serbisyo ng pamahalaan ang nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan? Okay, tama! At ang pangatlo naman, anong serbisyo ang nagbibigay ng seguridad, kaayusan at maayos na pamahalaan sa bansa? Okay, tama! Yun lamang po, maraming salamat! Magandang araw mga bata! Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating diskusyon. So ang topiko natin ngayon ay patungkol sa serbisyong panlipunan. So ano nga bang serbisyong panlipunan? So ang serbisyong panlipunan ay mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan para mapabuti ang pamumuhay nating mga mamamayan. So kabilang sa programa ng serbisyong panlipunan ay ang pangkalusugan, pang-edukasyon at pangkapayapaan para matulungan ng mga Pilipino. Ngayon ay meron ako ipapakita sa inyo ng mga litrato at nais ko lamang na sumagot kayo ng oo at hindi kung meron man kayong idea sa mga litrato na ating ipapakita sa inyo. Okay, so maaaring ang iba ay wala at ang iba naman ay merong idea. So lahat ng iyan ay ating tatalakayin. Magsisimula tayo sa kagawarang pang-edukasyon. So ano ang kagawarang pang-edukasyon? So, ang kagawarang pang-edukasyon sa English ay tinatawag natin Department of Education, DepEd, ay pangunahing ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na responsable sa pang-edukasyon ng bansa. Ibig sabihin, layunin nito na tiyakin lahat ng mga kabataan kagaya niyo ay mabigyan ng mabuti at dekalidad na educations. Ito rin ang nagtatakda ng mga pamantayan sa kurikulum gaya na lamang ng kung ano ang itinuturo ng guro sa mga estudyante ay nakabase lamang sa kurikulum na binibigay ng Department of Education. And isa rin ito sa paghahanda ng mga estudyante para sa kanilang tatahakin na another level or yung tinatawag natin na mga college or high school. Ang DepEd din ay nangangasiwa ng iba't ibang programa tulad ng K-12 programs, Basic Educational Learning Community Plan at iba pang mga project na may layuning mapabuti ang sistema ng education. So, ang Department of Education is napakarami ang programa nito. Halimbawa na lamang nito ng K-12 ay ang tinatawag natin na Alternative Learning Systems o sa madaling salita ay ALS. So, ang halimbawa nito ay ang mga estudyante ng Alternative Learning Systems ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral or hindi nakaparanas ng formal na pag-aaral. So, binibigyan ng Department of Education ng opportunity sa mga bata na nais pang magbalik-aral kahit ang karamihan sa kanila ay pas na sa edad. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa kultura. So, ang kultura ay tumutukoy sa mga tradisyon, sining at paniniwala ng mga Pilipino. So, ang edukasyon ay hindi lamang siya sa pagkatuto ng asignaturang Pilipino, di kaya ay matematika. Dahil isa rin ito sa paraan kung paano makatuto ang mga bata ng tradisyon, kultura, paniniwala at mga wika. So dahil dito ay naipapasa ang kaalaman tungkol sa kultura sa mga susunod pa na henerasyon. Ito naman tayo sa pagpapaunlad ng manpower mga bata.
So ang pagpapaunlad ng manpower ay layunin nitong sanayin at paunlarin ang kakayahan ng mga mamamayan upang maging produktibo, magkaroon ng hanap buhay at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. So kabilang sa pagpapaunlad ng manpower ay ang pagsasanay sa mga manggagawa sa kanilang trabaho upang maging mas produktibo o di kaya ay epektibo at mahusay sa kanilang mga trabaho. At kabilang sa kalihim ng Department of Education ay si Sumi Angara. Siya ang gumagawa ng mga patakaran sa mga rules na dapat ay sinusunod ng Department of Education. Ngayon naman ay dito naman tayo sa kagawaran ng tanggulang pambansa o sa English, ito ay tinatawag na Department of National Defense. So dito naman sa DND ay pangunahing papel sa pagtutok sa pambansang kaligtasan at pagharap sa mga hamon tulad ng terorismo, insurhisya at iba pang banta ng seguridad sa bansa. Dito naman ay tungkulin nitong protektahan ang ating bansa at mga mamamayan laban sa panganib tulad ng terorismo, insurhisya at iba pa na nagbabanta sa kapahamakan ng ating bansa. So kabilang sa program ng Department of National Defense ay ang tinatawag natin na AFA na kinabibilangan ng Army. Familiar ba kayo sa Army mga bata? Okay, tama, sundalo. Kabilang sa programa ng DND ay ang Army, Navy, Air Force at iba pang tumutulong protektahan ang ating bansa. At ang kalihim naman ng Department of National Defense ay si Gibo Teodoro. So siya din ang gumagawa ng mga rules, siya ang gumagawa ng mga organizations, siya ang gumagawa ng mga patakaran na dapat ay sinusunod ng Department of National Defense. At ang panghuli naman mga bata ay ang tinatawag natin na kagawarang pangkalusugan o sa English, ito ay tinatawag na Department of Health. So ano naman ang Department of Health? So ang Department of Health ay pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsableng pangalagaan ng kalusugan ng mga mamamayan. Ibig sabihin, layunin ng Department of Health na mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng bakuna, pag-iwas sa mga sakit at pagpapalaganap ng kalinisan sa kapaligiran. Ang kalihim naman ng Department of Health ay si Teodoro G. Hermoso. So siya ang gumagawa ng mga patakaran din, siya ang gumagawa ng mga rules, mga organizations na dapat ay sinusunod din ng Department of Health. So yun lamang po ang aking report at magpapatuloy ang next na mga reporter. Maraming salamat! Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin sisimulan ang diskusyon na ito, nais ko munang magpakilala. Ako nga po pala si Mariela Villa Carlos, ang inyong guro sa araw na ito. So dito naman tayo sa serbisyong pang-ekonomiya, komunikasyon, mga kalsada at iba pang mga transportasyon. So sisimulan natin sa komunikasyon o ang kagawaran ng teknolohiya, impormasyon at komunikasyon o Department of Information and Communication Technology, DICT. So, ang DICT ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtanggap ng patakaran, plano, koordinasyon, implementasyon, at administratibong entidad na magpaplanong, magbuo at matataguyod ng pambansang layunin para sa pag-unlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o ICT. Na ang ibig sabihin na ang DICT or Department of Information and Communication Technology ay ahensyang responsible sa pagpapaunlad ng teknolohiya at komunikasyon sa bansa. Tungkulin itong bumuo at magpapatupad ng mga patakaran at kanang programa upang mas mapaunlad ang paggamit ng ICT para sa kaunlaran ng ekonomiya at lipunan. Ang halimbawa ng programa naman ay ang Free Wi-Fi for All na naglalayong magbigay ng libreng akses sa internet sa mga pampublikong lugar sa buong bansa upang itaguyod ang paglago ng kaalaman at pagpasiglahin ang ekonomikong pag-unlad sa bansa.
Ang ibig sabihin din ng programa na ito ay ang Free Wi-Fi for All ay naglalayong magbigay ng libreng internet sa mga pampublikong lugar upang mapalaganap ang kaalaman at mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya. Mga kalsada, kagawaran ng mga pagawaing bayan at lansangan o Department of Public Works and Highways, DPWH. So, ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga pangunahing proyekto, infrastruktura. Ibig sabihin, ang DPWH ay isang ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pagpapatayo at pagpapaayos ng mga kalsada, tulay at iba pang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang pag-unlad ng bansa. Halimbawa ng programa ay ang Build, Build, Build or BBB ay naglalayong mapabilis ang gastusang pampubliko at infrastruktura at tagunan ang malaking kakulangan sa infrastruktura sa bansa. Ibig sabihin sa programa na ito ay layuning mapabilis ang pagpapatayo ng mga infrastruktura at matagunan ang kakulangan sa mga kalsada at pasilidad na nagdudulot ng mas maayos na transportasyon at mas maraming trabaho. Ang susunod naman ay ang transportasyon o ang kagawaran ng transportasyon o Department of Transportation. Maaari mo bang basahin ito, Sharon? Okay, salamat. So, ibig sabihin, ang Department of Transportation o ang DOTR ay ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa pagpaplano, pagpapatupad at regulasyon ng mga programa sa kanang transportasyon at komunikasyon upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga mamamayan. Halimbawa ng programa ay ang aviation at paliparan. Ang koneksyong himpapawid ay nananatiling mahalaga tagapagtaguyod ng paglagon at kaunlaran. So, ibig sabihin ay tumutukoy ito sa pagpapaunlad ng mga paliparan at koneksyon panghimpapawid na mahalaga sa paglago ng ekonomiya at pagunlad ng ating bansa. Pangalawang halimbawa ay ang sektor ng rails. Ang layunin ng DOTR ay palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng rails sa bansa. Ibig sabihin, layunin ng Department of Transportation o ang DOTR na palawakin at pagandahin ang mga linya ng tren sa bansa upang mas mapabilis at maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Ito rin ay tumutulong rin ito sa pagbabawas ng trapiko at pagpapadali ng paglalakbay sa mga lungsod. Pangatlong halimbawa naman ay ang sektor ng maritime. So nakamit ang mga malaking pagpapabuti sa pagsulong ng mga pantalan sa buong bansa. Ibig sabihin, nakatuon ang sektor na ito sa pagpapaunlad ng mga pantalan at daugan ng buong bansa. Layunin nitong mapabuti ang transportasyon ng mga kalakal at pasahero sa dagat at mapalakas ang kalakalan at koneksyon sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pang-apat naman na halimbawa ay ang transportasyon sa kalsada at infrastruktura. Ang kaginhawaan, kaligtasan at kahandaang madaling magamit ng mga terminal ay nararapat para sa mga Pilipino. Ibig sabihin naman ay isinusulong ng DOTR or Department of Transportation ang kaligtasan at kaginhawaan at kahandaan rin sa paggamit ng mga terminal at pampublikong sasakyan para sa lahat ng mga Pilipino. Dito naman tayo sa agrikultura, reformang pansakahan at likas na yaman at kapaligiran. Una ay ang agrikultura o ang kagawaran ng agrikultura or ang Department of Agriculture. Ang kagawaran ay ang ahensyang pamahalaan na responsable sa pagsusulong ng mga pang-agrikulturang kaunlaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga patakaran, pampublikong mamumuhunan at mga serbisyong supports.
or suporta. Ibig sabihin naman ay ang kagawaran ng agrikultura daw ay responsable sa pagsusulong ng kaunlaran sa agrikultura sa pamamagitan ng mga patakaran, pamumuhunan at serbisyong sumusuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Ito ang halimbawa ng programa. Maaari mo bang basahin, Binibining Alcacid? Salamat! So, ang ibig sabihin ng binasa ni Binibining Alcacid ay layunin nitong gabayan ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura at tiyaking tuloy-tuloy ang paglago ng mga produksyon at kabuhayan ng mga Pilipino sa susunod pa na mga dekada. Ang pangalawang halimbawa ng programa naman ay ang Special Area of Agricultural Development o ang programang SAAD ay layunin na makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa gitna ng nasa laylayan ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Ibig sabihin naman, ang programang SAAD or ang Special Area of Agricultural Development ay ang programang ito tumutulong sa mga mahihirap daw na magsasaka at pangingisda upang maiahon sila sa kahirapan sa pamamagitan ng suporta ng agrikultura at pangisdaan. Susunod naman ang reformang pansakahan o ang kagawaran ng reformang pansakahan ng Pilipinas or ang Department of Agrarian Reform o DAR. Ang DAR ay nangunguna sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program or ang tinatawag nating CARP, pamamagitan ng Land Tenure Improvement o LTI, Agrarian Justice sa paghahatid ng mahalagang serbisyong sumusuporta sa tagapakinabang ng kliyente. Ibig sabihin naman doon ay ang Department of Agrarian Reform daw o ang DAR ay nangunguna sa pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o ang tinatawag nating CARP sa pamamagitan ng Land Tenure Improvement or ang LTI. At Agrarian Justice naman ay upang maihatid ang mahalagang o ang mahahalagang serbisyo sa mga benepisyaryo. Ito naman ang mga halimbawa ng programa. Magbigay ng seguridad sa land ferus sa mga magsasakang walang lupa sa pamamagitan ng land acquisition and distribution, implementasyon ng leasehold arrangement at iba pang mga serbisyong LTI. Na ang ibig sabihin naman ay pagbibigay ng seguridad sa lupa para sa mga magsasakang walang lupa sa pamamagitan ng land acquisition na kagaya ng sinasabi dyan, distribution at leasehold arrangements. Pangalawang halimbawa naman ay ang magbigay ng legal ng interbasyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo or ARBS sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga agraryong kaas at legal na tulong sa agraryo. Ibig sabihin naman doon ay pagbibigay ng legal na tulong at interbasyon sa mga benepisyaryo ng reforma sa lupa. Sa tingin ko, ito na ang panghuling halimbawa ng programa ay ang ipatupad, tulungan at i-coordinate ang mga paghahatid ng serbisyong suporta sa ARBS sa pamamagitan ng social bifrastructure and local capability building o SILCAR, ang Sustainable Agri-Business and Rural Enterprise Developments at Access Facilitation and Enhancement Services or ang tinatawag nating AFIS. Na ibig sabihin naman ay ang pagsasagawa ng programang SILCAR o ang Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development at AFIS na Access Facilitation and Enhancement Services ay para sa suporta at kabuhayan ng ARBS. Yun lamang po ang aking parte sa diskusyon na ito. Salamat sa pakikinig.
Likas na yaman at kapaligiran. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o Department of Environment and Natural Resources or tinatawag nating DENR. DENR ay ang ahensyang nagpoprotekta at mamahala sa kalikasan at yaman ng bansa upang mapanatili ito para sa tao at sa susunod na henerasyon. So ang DENR meron silang mga programa. Halimbawa ng programa. Una, Geohazard, Groundwater Assessment and Responsible Mining o pagsusuri sa mga lugar na delikado at responsableng pagmimina. Halimbawa, pagtukoy sa mga lugar na madalas gumuo mabaan. Pangalawa, Enhanced National Greening Program o pinalawak ang pagtatanim ng puno sa buong bansa. Halimbawa, pagtatanim ng puno sa bakanteng lote o kabundukan. Pangatlo ay ang Intensified Environmental Protection or Clean Air. Pinatindi na pangalaga para sa malinis na hangin. Halimbawa, pagbawas ng usok mula sa mga sasakyan at mga pabrika. Pang-apat, Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging o mas mahigpit na pagbabantay sa kagubatan laban sa illegal na pagputol ng mga puno. Halimbawa, pag-aresto sa mga taong nagpuputol ng puno. Pang-lima, Manila Bay Clean Up Program o programa sa paglilinis ng loob ng Maynila. Halimbawa, paglilinis sa basura sa baybayin ng Maynila. Pang-anim, Improve and Land Administration and Management. Pinahusay na pamamahala sa paggamit ng lupa. Halimbawa, maayos na pamimigay ng titulo ng lupa sa mga mamamayan. Pang-pito, Scaling up of Coastal and Marine Ecosystem Program o pagpapalawak na pangangalaga sa mga baybayin at yamang dagat. Halimbawa, pagtatanim ng bakawan o mangrove sa dalampasigan. Pangwalo ay Enhanced Biodiversity Conservation o mas pinalawak na pangangalaga sa iba-ibang uri ng halaman at hayop. Halimbawa, pagprotekta sa mga hayop na nanganib na mawawala. Posibleng mawala, gagaya ng eagle. So, ang eagle, maliit lang ang kanilang bilang ngayon. Pang-siyam, Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management o mas maayos na pamamahala ng basura. Halimbawa, paghihiwalay sa nabubulok at di nabubulok na mga basura. Naman tayo sa pagpapaunlad ng yamang tubig at pagkontrol sa baha. Pagpapaunlad ng yamang tubig. Palakasin ang ekonomiya sa pangisda at turismo. Suportahan ang industriya at agrikultura sa pamamagitan ng yamang tubig. Pangalagaan ang yamang tubig upang maiwasan ang polusyon, bumuo ng estratehiya para sa pangasiwa ng yamang tubig at pagbutihin ang kakulangan sa tubig sa pamamagitan ng groundwater at rainwater harvesting. Pag-aralan ang surface water at bumuo ng water filtration at distribution system. Pagkontrol sa baha. Gumamit ng pisikal na istruktura tulad ng dam at kanal at di pisikal na pamamaraan tulad ng pagpaplano ng lupa, maagang babala at pagpapalakas ng komunidad upang pigilan ang baha, bawasan ang panganib at pagbutihin ang kakayahang makabangon. Naman tayo sa Department of the Interior and Local Government or DILG o kagawaran ng interior at pamalaang lokal. So ano nga ba ang tungkulin ng DILG? Tungkulin nilang tumulong sa Pangulo sa pagsasagawa ng pangkalahatang pamamatyag sa mga lokal na pamalaan. Magbigay ng payo sa Pangulo sa pagpapalabas ng mga patakaran, mga alituntunin, regulasyon at iba pang utos hingil sa pangkalahatang pagmamatyag sa mga lokal na pamalaan at sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. So, halimbawa, magbigay ng tulong para sa pagbuo ng batas, hingil sa mga lokal na pamalaan, law enforcement at kaligtasan ng publiko. Itatag at itakda ang mga plano, patakaran, programa at proyektong naglalayong itaguyod ang kapayapaan at kaayusan, tiyakin ang pakaligtasan ng publiko at palakasin pa ang administratibo. Magbuo ng mga plano, patakaran at programa na makatutugon sa lokal na mga krisis, dulot ng likas at gawang tao sa kalamidad. Itatag ang isang sistema ng koordinasyon
at kooperasyon sa pagitan ng mamayan, lokal na mga opisyal at ng kagawaran upang tiyakin ang epektibo at mabilis na paghahatid ng pangunahing serbisyo at publiko. Ito naman ang organizational structure ng DILG. Meron silang secretary, board of trustees, at iba pang mga tao na katulong nila sa paggagawa or sa pagtutulong sa ating pamahalaan. At ang opisyal ng pamahalaan ay may responsibilidad na magbigay ng direktang serbisyong pangmasa sa mamamayan at tinitiyak din nila na may karapatan at kaayusan bawat komunidad. Ito naman ang mga unit ng pamahalaang lokal. Ang mga unit ng pamahalaang lokal o lokal na pamahalaan ay namumuno sa pamahalaang lokal sa 81 lalawigan, 144 na lungsod, 1,490 bayan, at 42,028 barangay sa buong bansa. So, ganyan karami ang mga lokal ng pamahalaan dito sa ating bansa. At ganyan din karami ang lokal ng pamahalaan na tinutulungan ng ating DILG. Ngayon naman ay lumipat tayo sa Philippine National Police o ang tinatawag nilang PNP. Ang PNP ay isang ahensya ng gobyerno na nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Sila ang nagpapatupad ng batas. Halimbawa ng batas trapiko, batas laban sa droga, at iba pang batas na nagpapanatili para sa ating bansa. Nanguhuli rin sila ng mga kriminal. Halimbawa, merong krimen na naganap sa isang baryo. Sila ang unang rumeresponde para matulungan at mahuli ang mga kriminal. Siyempre, hindi lang kriminal, marami pang iba. Halimbawa na lang ng naikarnapper, kidnapper, at yung ibang masasamang tao na kinakailangan talagang hulihin. Tumutulong din ang PNP sa oras ng sakuna o panganib. Halimbawa na lang yung may nangyaring baha sa Manila o yung nangyaring lindol dito sa atin. Tumutulong sila sa paglikas ng mga tao, pinapanatili nila ang kaligtasan at kapayapaan sa mga evacuation center, at sa marami pang iba na kinakailangan ng tulong. Siyempre, hindi lang yan. Ang mga pulis din ay nag-iimbestiga ng mga krimen at nagdadala ng hustisya sa mga nagkakasala. Sinabi ko na nga kanina, 'di ba? Kung may isang krimen sa isang lugar, pumupunta ang mga pulis doon at nag-iimbestiga sila kung ano nangyari, kung sino ang may sala, kung sino dapat ang sumagot, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, nagbibigay sila ng hustisya kasi mapapalabas sila na kung sino talaga ang may kagagawa ng isang krimen. Mabibigyan na ng hustisya ang totoong biktima at mananagot ang nagkasala. Sila rin ang nag-i-issue ng lisensya para sa mga baril at mga ahensyang pang-seguridad. Kasi syempre, ang baril ay isang illegal na mga gamit. Hindi ka pwedeng basta-basta lang magdala kung saan-saan kung wala kang lisensya dahil pwede kang mahuli. Kahit nga yung mga pulis sa kilid-kilid ng kalsada na nakikita natin, yung mga security guard na nakikita nating may mga baril, ay meron yan silang lisensya. Kasi kapag walang lisensya ang isang tao na may hawak na baril, pwede silang hulihin ng pulis. Ngayon, dito naman tayo sa Bureau of Jail Management and Penology or yung BJMP. Ang BJMP ay kawani ng pamahalaan para sa mamamahala ng bilangguan at penolohiya ay may mandato na patnubayan, bantayan, at kontrolin ang administrasyon at operasyon ng lahat ng distrito, lungsod, at munisipal na bilangguan sa buong bansa na may pangunahing mga tungkulin. Ang kanilang tungkulin lang ay alagaan, bantayan, at siguruhing ligtas ang bawat bilangguan sa ating bansa. Hindi lang yan ang mga ginagawa nila. Tumutulong din sila sa mga
at taong nakabilanggo sa loob ng kulungan. Tinutulungan nila kung ano yung mga pangangailangan nila. Kasi hindi porkit nasa bilangguan sila ay wala na silang karapatan para matuto or para humingi ng mga pangangailangan nila. Siyempre, ang tao sa BJMP, yung natawag nilang warden doon, ay tumutulong sa mga taong nasa loob. Binibigyan sila ng mga pangangailangan nila, mga gamit, at hindi lang yan, binibigyan din sila ng mga programa. Ano nga ba yung mga programang natatanggap ng mga bilanggo? Binibigyan sila ng mga pag-aaral. Halimbawa, yung mga tao sa loob ay gustong makapag-aral, binibigyan yan sila ng pagkakataon na makapag-aral. Binibigyan sila ng ALS or ng TESDA. Lalong-lalo na yung mga taong gusto talagang magsulat at magbasa. Binibigyan din sila ng trabaho na kaya nilang gawin. Halimbawa, yung mga produkto na ginagawa nila, walis, mga design, mga parol, at yung mga produkto na ginagawa nila ay ibinibenta sa labas. Pero yung kita ng mga produkto na ginawa nila ay mapupunta din sa mga taong bilanggo bilang ipon nila. Kasi ang layunin ng BJMP ay ang matulungan ang mga bilanggo na maging mabuting tao ulit paglabas nila. 'Di ba nakikita nyo yung ibang mga galing sa presohan? Paglabas nila ay may pera, madaming mga pasalubong na ibibigay sa kanilang pamilya. Kasi meron silang mga naiipon galing sa mga pinagtatabahuan nila sa loob ng presohan. Ngayon naman ay pumunta tayo sa Bureau of Fire Protection o yung tinatawag nating BFP, Kawani ng Pagtatanggol sa Sunog. Ang BFP ay nagpapatupad ng fire code at iba pang kaugnay na batas at iniimbestigahan ang lahat ng sanhi ng sunog. Diba? Sa sinabi ko na kanina, mga tao sa BFP ay yung tinatawag nating bombero or yung firefighter. BFP ang tumutulong kapag may nasusunog na mga ari-arian, mga bahay, mga building, kahit yung mga kagubatan. Pero syempre, hindi lang yan ang kanilang ginagawa. Tumutulong din sila sa mga tao na maging ligtas. Tinutulungan nila ang mga tao kung paano iwasan ang sunog at kung paano maiwasan na maaksidente tayo kapag na ay nasa aktwal na mga pangyayari. Halimbawa, may nasunog sa isang building tapos nasa loob tayo. Syempre, natin kung ano ang gagawin natin kapag nasa aktwal na tayo na mga pangyayari. Bibigay sila ng mga orientation sa eskwelahan or yung sa ating mismong barangay kung paano iwasan ang mga sunog at kung paano maiwasan na tayo ay madisgrasya kapag nasa aktwal na tayo na mga pangyayari. Siyempre, iniimbestigahan din nila kung bakit or kung saan galing ang mga sunog, kung saan nagsimula. At syempre, sila din ang nag-iimbestiga sa lahat ng sanhi ng sunog. Iniimbestigahan nila kung paano, kung saan, kung ano ba talaga ang nangyari, bakit nagkasunog sa isang lugar. Ngayon mga bata, alam nyo na kung ano ang layunin ng ating BFP? Yes, tama. Ang layunin lang nila ay protektahan ang buhay at ari-arian ng mga laban sa sunog. Yung pinakahuli nating pag-aaralan ngayon, ang pangkalahatang administrasyon. Pinakauna ay ang Department of Finance o yung DOF. Ang DOF ang nangangasiwa sa pananalapi ng pamahalaan upang makalikom ng pondo para sa kaunlaran ng bansa. So, ang ginagawa ng DOF ay sila yung nangongolekta ng buwis o yung tinatawag nating taxes. Alam kong marami sa atin ang nakakaalam kung ano yung taxes, di ba? Lalong-lalo na yung mga may magulang dito na mayroong business o yung mga tindahan. Nagbabayad sila ng mga taxes para magkaroon ng sapat na pondo. At yung pondo na nalikom nila ay gagamitin yun sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Halimbawa na lang ng eskwelahan, ng hospital, at iba pang proyekto ng pamahalaan para sa ikauunlad ng ating bansa. Next, ang
Department of Foreign Affairs o yung DFA. Ang DFA ay isang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa labas ng bansa at nagbibigay payo sa Pangulo tungkol dito. Ang DFA ang nakikipag-ugnayan sa ibang bansa upang mapanatili ang mabuting relasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Sila rin ang nagbibigay payo sa ating Pangulo tungkol sa usaping panglabas tulad ng mga kasunduan o yung pakikipagkalakalan. Halimbawa ay yung kasunduan sa kalakalan o yung tinatawag nating trade agreement. At isa pa yung kasunduan sa kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Ang ating Pangulo ang nakikipag-ugnayan sa ibang bansa para tulungan tayo laban sa mga teroristang nanakop sa ating bansa. Ang DFA din ang tumutulong sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa o yung tinatawag nating OFW. Tinutulungan nila ang mga OFW. Tumutulong sila sa OFW sa oras ng kanilang mga pangangailangan, di ba? Lalong-lalo na yung mga inaabuso ng kanilang amo, ang DFA ang tumutulong doon para maiuwi sa Pilipinas ang ating kababayan. Bukod dito, sila rin ang nagpapalabas ng passport. Saan ba ginagamit yung passport? 'Di ba ginagamit natin yung passport kung gusto natin pumunta sa ibang bansa. Gamit na gamit 'yan lalong-lalo na sa mga Filipino workers natin. Next ay ang Commission on Election o yung COMELEC. Ang COMELEC ang nangangasiwa sa lahat ng halalan at nagtitiyak sa malinis at tapat na pagboto ng mamamayan. Ang COMELEC ay isang ahensya ng pamahalaan na namamahala sa lahat ng halalan dito sa ating bansa. Tungkulin nila na tiyakin na ang lahat ng halalan ay malinis, mapayapa at tapat upang makapili ng mga tao na kanilang iboboto. Sila rin ang nagbibigay ng mga regulation kung ano ang dapat gawin sa aktwal na ng pagboboto ng mga tao. At sila rin ang nagbibilang ng mga bumoto at syempre sila rin ang nag-a-announce kung sino yung mga kandidato na mga nalo. Sa madaling salita, ang COMELEC ang may responsibilidad pagdating sa mga pagboboto o sa halalan ng mga tao. Alam ko, lahat tayo dito ay maaari ng bumoto. Kaya alam natin yung mga regulation o yung mga dapat nating gawin kapag nasa oras na tayo ng botohan. Commission on Audit or COA. Ang COA ay nagsusuri at nag-o-audit ng lahat ng kita, gastos at pondo ng pamahalaan upang matiyak ang tamang paggamit nito. Kung ang DOF ay nangongolekta ng buwis at tinitiyak nila na maayos ang paggamit ng pera ng pamahalaan, ang COA naman ay nagbabantay sa tamang paggamit sa pera ng ating bayan. Sila ang nagsusuri, nag-o-audit ng lahat ng kita, gastos at pondo ng pamahalaan para matiyak nila na walang nasasayang o nananakaw na pondo ng ating bayan. And last, yung tinatawag nating Civil Commission on Civil Service o CSC. Ang CSC ang nangangasiwa sa mga empleyado ng pamahalaan upang matiyak ang mahusay, tapat at responsibleng serbisyong sibil. Sino-sino ba yung mga empleyado ng ating pamahalaan? Meron tayong pulis, bumbero, mga sundalo, at pati yung mga pang-public na mga teacher. Tinitiyak ng CSC na ang kanilang empleyado ay mahusay, tapat at responsible sa kanilang mga gawain. Ang CSC din ang nagsasagawa ng mga pasulit ng kanilang empleyado o yung mga
Hello mga bata, okay pa ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Sa ngayon ay may gagawin tayo na aktibidad. Babasahin ko lamang panuto at makinig ng mabuti. Panuto, hatiin ang klase sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay may isang serbisyo ng pamahalaan na nakatalaga sa kanila. Sa pangkat 1 ay pangkalusugan, sa pangkat 2 naman ay pang-edukasyon, sa pangkat 3 ay pangkapayapaan, at pangkat 4 pang-ekonomiya. Pangkat 5 naman ay pang-infrastruktura. Pagkatapos ay iguhit sa malinis na papel ang isang taong nagtrabaho sa inyong nakatalagang serbisyo, halimbawa, doktor para sa kalusugan. At ihanda ang inyong guhit sa loob lamang ng 10 minuto. Sa ilalim ng inyong guhit, isulat at sagutin ang mga tanong. Anong bahagi ng serbisyo ang inyong iginuhit? Bakit ito nagiging mahalaga sa ating pamahalaan? Pagkatapos sagutin ang mga tanong, pumili ng isang taong magpe-presenta sa harapan at ipaliwanag kung bakit iyan ang inyong napili. Panuto, gumawa ng isang maikling sanaysay tungkol sa inyong opinyon batay sa kalagahan ng serbisyong pamahalaan sa inyong komunidad na konektado sa pambansang budget ng Pilipinas 2022. Rubric o pamantayan. Pamantayan, meron diyang puntos at pamantayan. Sa pamantayan, nilalaman, organisasyon, wika, balarila, orihinalidad. Sa nilalaman, meron tayong 40%, organisasyon, 20%, wika at balarila, 20%, orihinalidad, 15%. Meron tayong katanungan. Gabay na tanong. Una, anong serbisyong pamahalaan ang iyong napili? Pangalawa, paano ito nakatulong sa inyong komunidad? Pangatlo, paano ito konektado sa pambansang budget ng 2022? Pang-apat, bakit ito mahalaga para sa mga mamayan? At pang-lima, ano ang maaring mong imungkahi upang mapabuti pa ito? Ngayon naman mga bata, babasahin ko ang panuto para sa pagsusulit natin ngayong araw. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong kwaderno. Pero ang pagsusulit natin ngayon ay isisend ko na lamang sa inyong GC at doon na lamang ninyo ito sasagutan.